Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout Jerry Lauyon, Sherwan Ofredo, Julius de Guzman, Jello Ako, Ito, at Dark Moon. Salamat sa suporta mga lods. Uumpisa ang ating eksena kung saan ay may maraming zombies na paparating. Ito ay mahigit sa 10,000 na zombies at ito ay papunta sa shelter. Nagulat si Commander Lu Yang sa natanggap nitong report na may 10,000 na zombies ang paparating gayong hindi pa nito natatapos ang paggawa ng shelter, at hindi nito kayang pigilan ang ganito karaming zombies, kaya nag-aalala ito, tinawagan nito si Commander Guan, at nakausap na nga niya ito sa kabilang linya. Tinanong nito kung nabalitaan na ba niya ang 10,000 na zombies na paparating sa kanilang shelter. At tugon na sinabi ni Commander Guan na kung tama ang binigay sa kanya na impormasyon na nasa mahigit 10,000 na zombies, ay maaaring sa loob lang ng 10 minuto, ay siguradong masisira itong shelter. At sinabi nito na nagmamayabang, na sa ngayon dapat alam nito na ang kaya lang lumaban sa ganyang kadaming zombies ay ang mga tauhan nito. At dagdag pa na sinabi nito na maaaring matulungan niya ito pero sa isang kondisyon. At nagulat si Commander Lu sa sinabi ni Commander Guan sa kadahilanang magbibigay ito ng tulong ngunit may kondisyon. At ang sinabi nitong kondisyon, na kailangan nitong ibigay ay ang kanyang pamumuno. At gulat na gulat si Commander Lu sa ibinigay nitong kondisyon, gayong ginigipit siya nito, para makuha lamang ang kanyang pamumuno. At nagmamayabang na sinabi ni Commander Guan na binalaan niya ito dati pa, na ang pamamaraan na ginagawa ni Commander Lu ay hindi makabubuti gayong humantong ito sa ganitong sitwasyon, gayong siya lang ang maaaring makakatalo sa mga zombies. At dagdag pa nito, na dapat sumang-ayon na ito, para mailigtas ang mga mamamayan sa kadahilanang iyon lang din naman ang adhikain nito. Galit na napaisip si Commander Lu sa mga sinabi nito, at sa kanyang pag-iisip ay napagdesisyonan na nito na sumang-ayon para sa kaligtasan ng shelter at ang buong mamamayan. At natapos na ang kanilang pag-uusap. Galit na galit si Leader Xiao sa narinig nito dahil pumayag lang itong basta-basta sa kondisyon na ibinigay ni Commander Guan, na batid nito na ginigipit lang ito. Ngunit pinigilan ito ni Commander Lu, gayong wala din naman itong ibang pagpipilian, sa kadahilanang hindi naman ito pwedeng gamitin ang mga mamamayan para gawing sundalo, dahil batid ni Commander Lu, na kamatayan lang ang maging kahihinatnan. Kaya inutusan ni Commander Lu si Leader Xiao Cao na tawagin ang lahat ng sundalo, at sa isip-isip ni Commander Lu, bakit ngayon pa gayong hindi pa ito handa, kaunting araw na lang sana para magawa na ang gene medicine, origin weapon, at ang ancient ruins. At sa kabilang banda naman, inutusan na ni Commander Guan ang kanyang tauhan para tawagin ang kanyang mga awaken na hukbo para harangan ang mga zombies. At sabay tinanong ng tauhan kung kasama ba pati ang ace team nito. At sagot na sinabi ni Commander Guan na tawagin ang lahat, gayong ayaw nitong masira ang shelter, sa kadahilanang may kasunduan silang napag-usapan ni Commander Lu. At nagmamayabang itong sinabi na ipapakita nito kay Commander Lu ang kakayahan ng kanyang hukbo sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda naman kung saan pinatawag ni Commander Lu ang kanyang mga sundalo, ay nagtataka ang mga ito gayong naguguluhan pa ito sa mga nangyayari kung totoo ba ang mga naririnig nilang balita na, may mga zombies na paparating at kung kakayanin ba ng shelter na pigilan ang zombies na darating at bukod pa dun pinatawag din ni Commander Guan ang mga awaken na hukbo para harangan ang mga zombies. At natigilan ang mga sundalo sa kanilang pagmamaretes dahil dumating na si Commander Lu at nagsasalita na ito, at sa pagsasalita ni Commander Lu ay binagat nito ang tungkol sa mga zombies na paparating, na bagamat alam na ng mga sundalo ang tungkol rito, kaya pinapalakas nito ang loob ng kanyang mga sundalo, na huwag itong matakot gayong kailangan nilang labanan ang zombies at protektahan ang shelter sa anuman panganib. At habang hinahanda na ng mga sundalo ang kanilang sasakyang panghipapawid ay nasa frontline na ang mga sundalo ni Commander Guan para pigilan ang mga ito, at sinabi din ng kasamahan nito na kailangan nilang harangan ang mga zombies, kahit ikamete pa nila ito. Sa kabilang banda naman kung saan nagsasalita pa si Commander Lu sa kanyang mga sundalo, ay inutos nito sa lahat ng mga sundalo nito na kailangan nilang protektahan ang kanilang base, at protektahan din nila ang bawat daan na pwedeng daanan ng mga zombies, sa kadahilanang sila ang magiging huling depensa para hindi makapasok ang mga zombies. At pinapatatag ni Commander Lu ang mga loob nito, at dagdag pa na sinabi nito,
kailangan gawin nila ang buong makakaya nila, para mapigilan ang mga zombies, para sa mga mamamayan at mga pamilya nito. At nagsipunta na ang mga ito sa naitalaga nitong mga lugar. Nagsitakbuhan na ang mga mamamayan gawa ng nag-warning na ang kanilang pasilidad at sinabi rito na pinapabalik na sa kanilang kwarto ang mga hindi kabilang sa mga sundalo. At kakalabas lang ng kwarto ang ating bida, nagtataka ito kung bakit masyadong maingay sa labas. At nakita nito si Leader Xiao Cao, tinanong ito ng ating bida kung bakit nagkakagulo ang lahat ng tao, at sagot na sinabi ni Leader Xiao Cao na may mga zombies na lumulusob at papunta sa kanilang shelter, at nasa 10,000 na zombies. Kaya humingi ng tulong si Commander Lo kay Commander Guan dahil wala itong ibang pagpipilian. At dagdag pa na sinabi nito na may napagkasunduan ang mga ito, at pumayag si Commander Lu na ibigay ang kanyang pamumuno pag napagtagumpayan ito ni Commander Guan. Kaya inutusan ako ni Commander Lu na magtago ka muna pansamantala dahil batid nito na may alitan kayo ni Commander Guan, at kung magtagumpay si Commander Guan ay baka may mangyaring masama sa'yo. Nagulat at nabigla ang ating bida sa narinig nito, sa kadahilanang di ito makapaniwala sa kanyang mga narinig mula kay Leader Xiao Cao, at tinanong nito si Leader Xiao Cao kung saan si Commander Lu. Ngunit may inabot si Leader Xiao Cao sa ating bida, isa itong gate pass para makalabas ito ng ligtas. Nagmamadaling umalis si Leader Xiao Cao para puntahan si Commander Lu, gayong ito ang nagtuturo sa mga tauhan na nasa frontline. At sabay hirit na sinabi ni Leader Xiao Cao na wag itong mag-alala gayong siya na ang bahala kay Leader Xia Ke at Ling Wenwen. At sa isip-isip ng ating bida na nalulungkot gayong hindi nito batid na ngayon ito mangyayari, dahil sa nakaraan nitong buhay ay may 1 buwan pa ito bago maganap. At walang kakayahan sa ngayon ng kanilang shelter na harangin ang 10,000 na zombies. At tinignan nito ang gate pass na hawak-hawak nito, kung gagamitin niya ba ito para makaalis. Sa kabilang banda naman sa labas ng kanilang shelter ay kumpul-kumpulan na ang mga zombies na naglalakad papunta sa kanilang shelter. At tinignan nito ng mga sundalo na nasa himpapawid, nagulat ang mga ito sa dami ng zombies. Sa kabilang banda naman kung saan ang mga awaken na hukbo ni Commander Guan, ito ay dumating na sa frontline. Kinausap na nito ang mga naitalaga na mga sundalo, at sinabihan na sila na ang bahala sa lugar na ito, gayong nandito na sila, at dagdag pa nito na sinabi na maipapakita na nila ang kanilang lakas gayong nagsanay sila ng mabuti. At inutusan na nito ang mga kasamahan nito na umpisahan na nila ang paglusob at gamitin na nila lahat ang kanilang kapangyarihan para hindi mapahiya si Commander Guan. At sa paglusob nito ay pinagpapatay na nila ang mga zombies, ginamit na nito ang kanilang kakayahan. At napuksa nila ang karamihang zombies, namangha ang sundalo sa nasaksihan nito sa kadahilanang ang galing ng mga pinapakita nito. At nakayanan nito na harangin ang mga zombies, gamit ang kanilang mga abilidad. At nagmayabang kaagad ang isang kalbo na awaken dahil madali lang nitong napapatay ang mga zombies at sinabi nito na para lang itong mga langgam, pero di nito batid na may awaken din pala na zombie sa likod nito. Sinabihan ito ng isa niyang kasamahan bagamat huli na ang lahat, nahiwa na siya ng awaken zombie, at nahati ito sa dalawa, lumabas at sumigaw na ang awaken na zombie sa pagkakapatay ng isang awaken na kalbo. Nagulat at nabigla ang mga awaken na hukbo ni Commander Guan sa kadahilanang hindi nito batid na may mga awaken na zombie na dumating, dahil alam ng mga ito na ang kaya lang nilang kalabanin ay ang mga normal na zombies, at kahit nasa 200 sila na mga hukbo ay di nila ito kaya gayong napakalakas ng mga awaken na zombies, at hindi lang ito nag-iisa, kundi madami din ang mga ito. Gulat na nakatayo ang awaken na hukbo ni Commander Guan gayong hindi na nito alam ang gagawin, at namuol dito ang pagsabog. Sa kabilang banda naman kung saan si Commander Guan, ito ay nasa itaas ng pader ng kanilang shelter, at may tumatawag rito, at sinagot niya ito. Tinanong ito ni Commander Guan kung ano ang kaganapan sa mga hukbo na naitalaga nito sa frontline. At sagot na sinabi nito na nasa mahigit 50 na awaken ang namatay, kaya naisipan kaagad nito na pabalikin ang mga natitirang buhay. At sinabihan ni Commander Guan si Commander Lu na hindi nito pwedeng isakripisyo ang kanyang mga hukbo, kaya pinapabalik niya ang mga ito at kailangan munang mag-isip ni Commander Lu kung paano niya ito pipigilan. Habang hindi pa handa ang mga hukbo nito para lumaban ulit. At tinanong ni Commander Lu si Leader Xiao Cao kung ilan ang natitira nilang mga sundalo, sagot na sinabi ni Leader Xiao Cao na hindi ito ganun kadami, pero higit na madami ang mga kagamitan nila,
at nasa kalahati pa lang ang mga kagamitan na hindi pa nagagamit. At sa isip-isip ni Commander Lu, na kailangan nilang lumaban sa kung ano lang ang kaya nila. At inutusan na ni Commander Lu si Leader Xiao Cao, na tawagin ang iilang sundalo para maglagay ng landmine sa harap ng kanilang shelter. At dagdag pa nito na sabihan si Xia Ke na dalhin ang mga mamamayan sa kublihan at isarado niya ito sa oras na makapasok ang mga zombies. At sangayon na tugon ni Leader Xiao Cao. At sabay inatasan nito ang tatlo nitong opisyalas na sila ang magiging responsable para sa pagdedepensa, kailangan hindi ito magkakamali, dapat bantayan nila ito maigi. At namangha si Commander Guan sa nakikita nito na kahit batid na ganito ang kanilang sitwasyon ay nagawa pero nitong makapag-isip ng mga paraan. At 20 minuto na ang nakalipas, namuo ang katahimikan sa buong syudad. At sumabog na ang mga landmines na nilagay nito sa harap ng kanilang shelter, indikasyon na nasa malapit na ang mga zombies, at sabay pinaulanan nila ito ng rocket cannon. Sa pagsabog sa pinangyarihan ay namuo dito ang mga usok, nakatingin na nagmamasid ang dalawang commander, at sinabi ni Commander Guan na, hindi magtatagal ay matatalo na sila, gayong hindi parent sapat ang mga ginawa nito, at dapat tanggapin na lang nito ang kanilang pagkatalo. Sagot na sinabi ni Commander Lo na hindi niya naiisip ang mga bagay na iyon, at wala itong balak na sumuko. At tugon na sinabi ni Commander Guan, na tama na ang paghihirap nito, at wag nang magmatigas pa. At dagdag pa nito na sumama na lang ito sa kanya para bumuo ulit ng mga awaken na hukbo at para magtagumpay sa susunod. At biglang dumating na ang ating bida, nagulat si Commander Lu, dahil sumulpat na lang ito bigla sa harap niya, napatanong si Commander Lu kung balak ba nitong kalabanan ng mag-isa ang mga zombies na paparating, at sagot na tugon ng ating bida na kailangan nitong kalabanan ang lahat ng zombies, para lumakas ito. At tumalon ito bigla, sa pagtalon nito ay inutusan nito si Jin Bao kung handa na ba ito, gayong kailangan na nitong gamitin ang kanyang kakayahan. At nilabas na ni Jin Bao ang abilidad nito at nag-transform na ito. Nabigla ang mga ito sa ginawa ng ating bida, gayong ang pagtalon sa ganyang kataas na pader ay walang nabubuhay. At hirit na sinabi ng isa na nababaliw na ang ating bida. Ngunit laking gulat ng mga ito dahil biglang lumitaw ang malakas na kapangyarihan na apoy ni Jin Bao sa harap ng mga ito. At sabay lumipad na nga si Jin Bao, at sa paglipad ni Jin Bao ay nagulat na naman ang hangal sa kanilang nakita. Di nila batid kung sino at ano ang halimaw na nasa kanilang harapan at nakita nila ang ating bida na nasa likod ito ni Jin Bao. Sa isip-isip ni Commander Lu habang nakatingin sa ating bida, ay sobrang ang pagkamangha nito. At malaki ang tiwala nito makakaya ito ng ating bida. At nakahanda na ang ating bida at si Jin Bao para lumusab. At lumusab na nga si Jin Bao sa paglusob nito ang nagsiliparan ang mga mahihinang zombies. At nakababa na din ang ating bida, sa pagbaba nito ay dali-dali itong sumugod sa mga zombies, at pinagpapatay niya ang mga ito. Winasiwas nito ang kanyang espada at pinatay nito ang bawat zombies na nadadaanan nito. Batid nito na sobrang dami ng zombies ngunit kinalaban niya ang mga zombies. Sa bawat was-iwas ng sandata ng ating bida ay napapatay niya ito ng isang atake lamang, at gumamit ang ating bida ng mga kakaibang atake. Noong tumalon ito sa ere ay sa isip-isip nito na ganito pala ang pakiramdam na makita ang mga grupo zombies ng malapitan. At dagdag pa nito na hindi nito inaakala na makakalaban niya ang ganito karaming zombies ng mag-isa lang. At dagdag pa nito na kailangan nitong lumakas para sa kapakanan ni Zinyo, at kailangan din nito ang tulong ng shelter, kaya kailangan niya itong iligtas, at habang ginamitan niya ito ng isang mabilis na atake. At napansin ng ating bida na may isang awaken na zombie sa harap nito, ito ay nasa F-rank. At napagtanto ng ating bida ang dahilan kaya hindi nagawang talunin ng mga hukbo ni Commander Guan ang mga zombies na ito, sa kadahilan ng may mga awakened zombies ang nandito sa grupo ng mga zombies. At pumikawala na ng kapangyarihan ng awakened na zombie, sa pagpakawala nitong ng malakas na kapangyarihan ay tumalon ang ating bida para maiwasan ito, at sa isip-isip ng ating bida na kailangan niya ito harangan sa kadahilan ng pag nakalapit ito sa shelter ay maaring manganib ang buhay ng mga tao na nandoon. Pagkatalo ng ating bida ay ginamitan niya ito ng isang atake, sa pagkatama ng espada nito ay bigla itong nasira at naputol. Nagulat ang ating bida dahil hindi nito batid na may malakas itong depensa, at umatras kaagad ito, dahil batid nito na gumanti na ng isang atake ang awaken na ahas,
At napag-isip-isip ang ating bida gayong hindi tumatalab ang sandata nito ay kailangan nitong gamitin na ang divorce skill, at tinapon na nito ang sandatang naputol, sa pagkatapon nito sa sandata ay lumusab kaagad ito, pagkalapit ng ating bida ay ginamitan niya kaagad ito ng divorce skill. At natalo nito ang awaken na ahas, at nag-notify ang system, nakapatay ka ng 786 na normal na zombies at nakapatay ka ng isang awakened zombies, nakatanggap ka ng 776 na puntos. At nakatanggap ka ng 1% na snake ability fragment. Sa pagkapatay nito sa isang awaken na ahas ay hinugot nito ang isang espada na dala-dala nito para maghanda dahil batid ng ating bida na halos nasa 700 pa lang ang napapatay nito. At kailangan nitong pumatay pa ng madami, at pinatay nito ang malapit na zombies na papalapit. At sa isip-isip ng ating bida na nahihirapan itong gumamit ng Devour ability gayong kailangan niyang gumamit sa pamamagitan ng kanyang kamay lamang, at napagtanto ng ating bida kung maaari bang gumana ang Devour ability nito papunta sa kanyang sandata, at nagawa nga ito ng ating bida, at patuloy na winasiwas ng ating bida ang kanyang sandata gamit ang Devour skill. At sa katagalan, ay nasira ang espada nito, di nito kinaya ang divorce skill, pero batid ng ating bida na hindi na magtatagal ang kanyang sandata, pero pansamantala kailangan niya muna itong ipagpatuloy. At sa kabilang banda naman habang kinakalaban ni Jinbao ang mga zombies, ay gumamit ito ng flame ability. Inipon nito ang enerhiyang apoy at pinakawalan niya ito, sa pagpakawala ni Jinbao ng malakas na kapangyarihan ay nasunog at naging abo kaagad ang mga zombies na natatamaan nito. At namangha ang ating bida sa ginawa ni Jinbao gayong kailangan ng malawakang pinsala, dahil sa dami ng mga zombies, pero ang kahinaan nito ay ang pagkonsumo ng maraming enerhiya. At batid ni Jinbao ang panghihina dahil sa nagamit nitong enerhiya. Namangha ang mga sundalo sa nakasaksi sa pangyayari, dahil nakaya nila Jinbao at ng ating bida na pigilan ang mga zombies. At napansin ni Commander Liu Yang, na nabuhayan ang kanyang mga sundalo, dahil sa mga naganap. Kaya inutusan nito si Leader Xiao Cao na tawagin lahat ng mga awaken, at sinunod kaagad nito ang sinabi ni Commander Liu. At sa isip-isip ni Commander Liu na namangha, dahil sa pinapakita ng ating bida, na binubuwis nito ang buhay nito para protektahan ang shelter, at dapat may gawin din ang mga ito, hindi pwedeng manood lang sila. Bagamat sa isip-isip ni Commander Guan na nabigla sa kapangyarihan na pinapakita ng ating bida, hindi ito makapaniwala na ganito ito kalakas, kaya natatakot ito dahil batid nito na may sama ito ng loob sa kanya, kaya hindi pwedeng manood lang ito at walang gagawin. At dito na nagtatapos ang ating kabanata mga Lods. Abangan ulit bukas mga Lods ang karugtong, palike and subscribe po mga Lods, maraming salamat, more thanks.